wala akong gustong baguhin sa ano. Kung bibigyan ako ng chance na baguhin yun, wala. Yun pa rin. Maraming natutunan doon. Yun yung nakabuo sa inyo. Oo, nakabuo sa yung sigasig sa buhay, tapos yung ano yun, yung struggle na yun, tapos yung kung gaano ako ka-aggressive ngayon sa trabaho, sa business. Nakuha ko yun dahil sa hirap. Kasi kung hindi siguro ako naghirap, wala. Haya-haya ako magtrabaho. Nung tinanong ko yung nanay ko, sabi ko, pwede na ba akong mag-review ngayong kasabay ng mga kaklasmate ko? Sabi niya, wala tayong pera. Tinanong ako na ngayon ng nag-interview, sabi niya, what the usual question na, what are your plans in the future? What are your plans? So sabi ko, actually, kasi accounting firm, no, sabi ko, actually, I will just stay here for 2 years, and after I got all the training that I need, I will transfer to a private company with a bigger salary. So lagapak ako doon. So na-realize ko, mali yata yun na. Dahil lumaking isang kahig, isang tuka, hindi papayag ang nanay ni Alina na hindi siya makatapos ng pag-aaral. Dahil dito kung kaya't binilinan siya nito ng gusto noong papasok na siya sa kolehiyo. Ang nanay ko kasi sasabihin lang naman niya na hindi ka maganda. So, wag kang maniwala sa mga lalaking yan. Lulukuhin ka lang yan. Yung typical noon na mga nanay, lulukuhin ka lang yan, wag kang maniwala doon. So, mag-aral ka na lang mabuti. So, yun, parati ulit-ulitin yun ng nanay ko. Na up to now nga, sinasabi ko yun sa kanya na na gano'n. So, ako naman, wala talagang boyfriend kasi feeling ko, wala naman magkakagusto sa akin. Sabi nga ng nanay ko. Parang so, hindi threat yun. Pangit ako. Pangit ako, nanay ko. So, hindi siya threat habang nag-aaral. So, dire-diretso yun hanggang college. Kasi in-instill niya, huwag ka maniwala sa mga lalaking yan. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Kaya naman hanggang makagraduate ng kolehiyo ay hindi siya nagkaroon ng boyfriend. Ngunit nadismaya umano siya noong kukuha na siya ng board exam. Nag-take na ako ng board exam. Sabi ko, ito pa yung pag-take ko ng board exam. Yung mga ka-classmate ko, dapat kasi May ako May ako nag-graduate. Dapat mag-start na ako ng review June. June hanggang October. Mag-take na ako ng board exam October. Kaya lang nung tinanong ko yung nanay ko, sabi ko, pwede na ba akong mag-review ngayong kasabay ng mga ka-classmate ko? Sabi niya, wala tayong pera. So magkano bang gagastusin ko? Sabi ko, 35,000. Yung 35,000, napakalaking pera yan sa amin, yung 35,000. So sabi ng nanay ko, magsasaka muna ng isang yung tatay mo. Baka po pwedeng sa susunod ka na lang na board exams. Yun nangyari. Naiwan ako ng mga ka-classmate ko. Nang finally ay nakalikom na ng pera ang kanyang ama, ay siniguro ni Alina na hindi siya dapat bumagsak sa board exam dahil kung babagsak siya ay mahihirapan na naman siyang makalikom ng ganun kalaking halaga. Mabuti na lamang umano at first take lamang ang nangyari sa kanya. After ng pumasa na ako, pumunta sila sa oath-taking. First time nila pumunta ng Manila. Silang mag-asawa. First time nila pumunta ng Manila. So, kumbaga ang naibigay mong yung fulfillment sa parents, yung kasayahan nila na finally pupunta kami ng, siguro very proud yun sila na parang, saan kayo? So, doon sa baryo namin. Doon pala sa baryo namin, parang that time, ako palang halos ang nakatapos doon. Wow. O ako nakatapos. At ako ang although ngayon marami ng teacher doon sa amin. Parang makikita mo yung ng father ko na tatanungin, siyempre maliit lang kami na ba, saan kayo pupunta? Pupunta kami ng Manila kasi pumasa si Alina sa board exam. So alam mo yun, yung nila, yung saya nila na
finally makakatungtong sila sa Manila, nagbarko papuntang Manila, tapos mag-ano ng oath taking. Samantala, kung sakaling muling ibalik ang kamay ng orasan, walang babaguhin si Alina sa mga nangyari sa kanyang buhay. So kung baga, wala naman akong kumbaga wala akong gustong baguhin sa kung bibigyan ako ng chance na baguhin yun, wala. Yun pa rin. Maraming natutunan doon. Yun ang yung sigasig nakabuo sa inyo. Oo, nakabuo sa yung sigasig sa buhay, tapos yung struggle na yun, tapos yung kung gaano ako ka-aggressive ngayon sa trabaho, sa business. Nakuha ko yun dahil sa hirap. Kasi kung hindi siguro ako naghirap, wala. Kaya ako magtrabaho. As in, Wala talaga. Wala talaga. So, nag-start ako magtrabaho. Lumulubog yung araw, sumisikat yung araw, nagtatrabaho pa ako. Kasi yun, ang ano ko doon is, yun nga, galing ka sa hirap so opportunity na ito para to make good, to do your best. So, I really did my best. Hindi rin makalimutan ni Alina ang sakripisyo noong naghahanap na siya ng trabaho. Finally, yung naghahanap na kayo ng trabaho, ano po yung nangyari sa inyo? Pagkatapos namin makapasa ng board exam, sabi ko, kasi wala, 35 lang ang budget ko. Sabi ko, kailangan ko makahanap agad ng trabaho para mag-survive kaming magkaibigan dito. So, ang ginawa namin, lumipat kami ng boarding house. Kaya lang, nahiya na akong humingi sa nanay ko habang nag-a-apply kami. At saka inaantay namin yung result ng board exam. So parang nakakahiya manghingi ng yung pang-araw-araw. So ginawa namin, sobra talagang tipid na habang nangang-apply kami na magpapalitan lang kami ng damit. Ganun ka, hindi yung pag-debate nyo. Tapos ang ano namin, may konti kaming pera. So ang gagawin namin, pag wala naman kaming interview, late na kami gigising para at least kasama na yun sa lunch. Wow! Brunch na yun. Medyo talagang grabing struggle na yan. Brunch na yun, tapos yung sa dinner. So kung ang pinakamura naman noon na ulam is noodles at saka sardina. So yun kami nag-survive kami for a few weeks na wala pa kaming work. So sabi ko nga, ito yung parang very lowest point ng buhay. Oo, kasi ang ko doon is sanay ako sa maraming kanin Tapos biglang kulang na yung pagkain naming magkaibigan. Mabuti na lamang daw at may manliligaw siya noon na feeling niya ay nagamit niya rin, ngunit siya niyang naging asawa ngayon. At that time din nakakatawa yung napangasawa ko ngayon. Nangliligaw na siya that time. So siya may trabaho siya. So pagkapupunta siya, dadalaw, ay salamat, may dadalaw dito. Makakakain na. Tapos ibibigay ko yung budget sa sabi ko, lalabas kami kakain. Sa'yo na yung budget. At sa mga pag-a-apply, hindi raw maiwasan na pumalpak din siya. Finally, one accounting firm called for an interview. So tinanong ako na ngayon ng nag-interview, sabi niya, what is the usual question na, what are your plans in the future? What are your plans? So sabi ko, actually, kasi accounting firm, no? Sabi ko, actually, I will just stay here for 2 years, and after I got all the training that I need, I will transfer to a private company with a bigger salary. So lagapak ako doon. So na-realize ko, mali yata yun mali yata yung interview ko na yun. So the next time na nag-interview ako, marunong na akong sumagot. Finally, mo na rin, nakuha mo na yung tamang formula. kasi pagbalik ko after nung interview, first interview ko yun So prinases ko siya, sabi ko, ay mali yata talaga yung sagot ko doon, kaya hindi ako nakuha. So, the second time na mag-interview ako, ito na ang mga sasabi. So, kumbaga, pinaghandaan ko na talaga. Yung mga possible questions, sinulat ko na, yung pala ang mga sinatanong pag-interview. So, sinulat ko yung mga question sa akin, sinulat ko, tapos nilagyan ko na siya ng mga possible answers. So, nakapasok naman ako. I joined the #1 accounting firm in the Philippines. So ma'am, finally, at
natanggap na kayo at hindi lang natanggap, nakapunta pa kayo doon sa isa sa, tanyag at isang sikat at napaka-stable na company sa accounting. Dito po ba ninyo nakita na nag-grow din kayo sa galing ninyo sa pag-accounting? Actually, doon lahat ang experiences ko kasi nasa audit department ako. Ang training doon talagang very extensive. Ang dami kong kliyente na hawak. So, kumbaga, in terms of experience sa isang accountant, doon mo talaga makukuha na iba-ibang kliyente, iba-ibang industry, iba-ibang type of business ang hinahawakan ko that time. So, natuto rin ako doon. At saka, marami ang doon, yung pagiging humble din kasi nag-start talaga ako from the ranks. As in, tipong utusan muna ako mag-photocopy, kumuha ng file sa basement, mag-deliver ng financial statement or report sa kliyente. Naalala ko nga, kahit hanggang Tarlac, inutusan ako ng boss ko na mag-deliver ng FS. Maghatid ng FS kasi wala nang financial statement. So, tanghaling tapat, nakaporma pa ako. So, parang in a way, doon din na mold yung ko na ito yung trabaho. Tsaka, doon naman kasi lalo na pag busy season, talagang halos hindi kami umuwi. Naalala ko yun na nagdadala ako ng damit for 1 week. Tapos, so parang ang nakikita nyo dito ay yung pagkakaroon din ng trabaho initially. Dahil ngayon may sarili na kayong business. But itong part na ito, hindi nyo rin pinagsisisihan ay, na hindi. Nakapasok, naging empleyado kayo dahil ito rin na nagpatibay talaga sa inyo. Dito ako nakakuha ng experiences at saka yung confidence doon ko rin na nakuha. Tsaka yung siguro yung kaibigan, yung connections, doon ko rin na yung mga kliyente, doon din talaga. Totally yun yung ko sa kumbaga background. Now, ngayong naka-position na po kayo sa isang napakagandang company, dito po ba ay nakatulong na po kayo sa pamilya niyo at paano niyo po nakaano na ako doon kasi yung mga isa or dalawa sa kapatid ko, pinag-aaral ko yun. So, nag-support talaga Nag-support kayo? ako. Kaya nga, yung asawa ko na ngayon, parati akong inaano na magpakasal na tayo. Parang nahihiya naman ako doon. Sabi ko, kasi at the back of my mind, may pinapaaral pa ako. So, nagdi-delay din kami. So, parang gusto mo muna i-clear out yon para at least fair naman sa iyong mapapangasawa. So, at dahil sobrang experience na ang daladala, kung kaya't nagdesisyon si Alina na magtayo ng sarili niyang accounting firm. So, yung accounting firm, nag-start din siya sa, kumbaga, zero client. And then, actually, ang una naming binili doon sa unang client ng accounting firm namin, yung SCP, we call it SCP, is fax machine. Yung sa bahay kasi namin, walang landline. So, hindi kami makasaksak ng fax. Pinasaksak ko pa doon sa kaibigan ko sa kanila kasi mayroon silang landline. So, nandoon lang yung fax. Ayon pa kay Alina, lumaki ang kanilang accounting firm at dahil lumalaki na nga, kung kaya't nakaramdam na raw sila ng takot. So, sabi namin, paano pagka wala tayong project? Kasi at that time naman, yung project naman talaga ng accounting firm, kumbaga, tinarabaho talaga namin yun ng gusto na hindi naman kami yung tipong nagsimula na may dala-dala ng mga kliyente galing sa dating accounting firm. So, nag-start talaga kami sa zero. So, at that time, parang meron kayong parang konting fear na pag tumalon kayo, ano ba yung assurance na mag-steady na meron kayo matatanggap? At dito na raw nabuo ang Dadas Lechong Manok. Noong una daw ay nag-trial and error sila sa timpla nito. Kaya lang, hindi kami marunong magluto. Ang reason kasi doon, nasanay nga ako doon sa baryo na ang niluluto namin ay tuyo, paksiw, o kaya medyo may sabaw, yung mga tinola, gano'n, mga tinola. So, hindi ako marunong nung magluto. So, paano natin yung formula niyan? So, ginawa namin yung sa timpla. Nagtimpla-timpla kami talaga mag-asawa. Tinutuhog pa namin yun ng kawayan, parang probinsya style. Tinutuhog namin ng kawayan, tapos may bato. So, tinitesting namin doon yung formula. So, talaga pala nag-experiment po kayo? Nag-experiment kami ng timpla. Tapos, nagtataka na nga mga kapitbahay namin, bakit
bakit every afternoon nag-aano kayo, naglilitson kayo ng manok? Sabi namin, actually kasi paborito namin yung litson manok. Hindi nila Para na hindi na sila magtaka. hindi na sila paborito kasi namin litson manok, kaya naglilitson kami. Ang problema naman daw ay ang kapital na kanilang gagamitin. Nagkataon, November, nagbigay na ng maagang nagbigay ng 13th month at saka may konting bonus kasi sales company kami. So, sabi ko sa husband ko, instead na ibili natin ito ng mga gadgets o kaya mag-travel tayo o kaya mamili ng kung ano-ano, this time, i-put up natin siya ng business. Ayun. So, parang nag-delay kayo ng gratification. Yeah, oo. At ang sumunod ay ang pagbibigay ng pangalan sa kanilang produkto. Naisip namin doon sa panganay namin, Ivan's Litson. Kaya lang sabi ko, baka magalit pagka nagbinata na ito. Bakit pinangalan mo yung litsunan sa akin? Yung gano'n. Yung bata, hindi siya kasi 2 years old, hindi siya nakakasalita ng daddy, dada. Yun ang, kaya siya naging dada. Sabi ko, ayun na lang, dadas na lang. Kasi yun ang tawag sa'yo. So, kaya siya hindi pa niya makompleto yung pagmigkas ng daddy. Hindi niya masalita yung daddy, dada ang ganyang tawag. So, kaya siya naging dadas. Ngunit hindi raw pala ganun kadali ang maglitsyon ng manok. Ito'y dahil sa unang arangkada pa lang nila ay pumalpak na sila sa timpla. Ang timpla namin, nung una time, 2 piraso lang yon. So, siyempre nagtimpla kami ng maramihan na 100 na kapiraso naman. So, times 2. So, 100 na yun. Yung pala, sobrang alat na yun. So, nang nag-open kami, hindi ko kasi tinikman din. So, fortunately, ang nabenta namin, 2 piraso lang. Tapos, nung tinikman namin yung sobra namin, naku, sobrang alat. Kaya pala. Sobrang alat nito. So, inulit-uli namin yung pagtimpla na pangmaramihan na. So, eventually, na perfect naman namin. Akala umano nila ay tapos na ang kanilang problema. Ngunit may kasunod pa raw palang problema ang nasabing negosyo. So, finally, nagkaroon kami ng pinut up namin siya sa may water fan sa Taguig. Doon namin, ang daming challenges nun kasi hindi namin nga alam na kailangan pala ang salamin tempered. Oo. Dapat tempered glass na hindi bibitak pagka mag-ano ka na ng init. So, nung first na inano namin yun, naku, bumitak ang salamin. Nagtaka kami, bakit bumitak? Yung pala ni-research namin, naku, hindi pala pwedeng ordinary na salamin. So, talagang parang it was a series of failures at the beginning. Marami talagang pagkakamali, kapalpakan din. Marami rin kaanuhan doon, yung tipong hindi pa namin alam na, ay, bakit sunog na sunog? Bakit ang hitsura nito ko compared namin sa parang sarap-sarap nung sa competitor, tapos tayo sunog na sunog. Matapos ang problema sa manok at salamin, isinunod na raw nila ang branding ng kanilang negosyo. Sino po yung nakatulong sa inyo? Si Warren Manlapas. Okay. Wow, we call him Brother Wow. Nagkataon pala siya, ang kanyang expertise, creative siya at the same time marketing person. So sabi ko, parang tamang-tama ito. So inano ko siya, tulungan mo ako dito. Tapos binago niya pati logo, yung mga design, yung mga brochure namin. Sa kanya na yun ideas na niya yun. Sa ngayon umano ay masasabi niyang napaka-successful na ng kanilang negosyo kung kaya't binuksan na rin nila ang pagpa-franchise. At dahil successful na kung kaya't hininga namin si Alina ng tips para sa mga gustong magtayo ng kanilang negosyo. Ano po yung 3 ma-advise ninyo sa audience natin na nanonood sa atin sa buong mundo para maging successful din yung i-launch nila po? Ang advice ko lang dun sa mga magtatayo ng negosyo, huwag silang mag-alala o kaya mag-worry na wala silang puhunan. Kasi makikita nyo naman yun na kahit yung dadas, nag-start siya sa 13th month. Hindi naman kalakihan yung 13th month na yun. So, ang kailangan lang kasi doon is focus. At siguro masimulan. At simulan. Isa pa yun. Simulan na nila. Simulan nila yun. At saka mag-focus sila doon. Saka talagang yun, ako accountant ako ha. Pag andun ako sa outlet, I forgot totally my title.
So, talagang maglilitson ako. Maglilitson talaga ako doon. Magkukuha ako ng uling, magpapabaga ako. Kung ano ang trabaho doon sa outlet, which is mula simula yung ginagawa namin, yung kung ano ang kumbaga trabaho ng isang maglilitson. Alam ko. Alamin mo talaga. Kailangan alamin you have to dive into the business. Yes, oo. So kumbaga you have to really work like an owner. Hindi working, ako naman ang may-ari nito. Hayaan ko na yung tao ko na magtrabaho. So hindi namin yun ginawa. So talagang yung ins and outs, yung hands-on niya para makabisado niya. Kabisado. Tapos talagang hands-on talaga, at saka tutok lang doon sa ano. Siguro kasama din ng matinding dasal. Alright. Matinding dasal ang kailangan. Grabe, swerte natin, Ben. Dito tayo na-assign sa ng pagkain. Hindi nga halatang gutom na ako. Nakakatuwa naman ang storya ng buhay ni Alina, no? Mantakin mo from a humble probinsyana to a company owner. Oo nga, Sir John. At kung napansin mo, napaka down to earth. Hindi pa rin talaga nawawala sa kanya ang pagiging probinsyana. Adira ang mga ganyang klaseng tao, Ben, di ba? Totoo yan. Di ba hindi mo nakakalimutan ang mga roots mo? Correct. Kaya naman, tumilakok ang swerte sa kanya, Sir John. Tama ka dyan, Ben. Iba-iba talaga ang pag-abot ng tagumpay ng bawat isa. Kaya nga lagi natin sinasabi dito na... Sa bawat success, may secrets. Iba pa rin yung feeling na yung mga classmate andoon na nagmimerienda na sa labas, tapos ako nandoon lang ako sa loob, mag-aantay ka lang na mag-ring ulit. Parang nahihiya ka sa mga ka-classmate na sila may baon, ako walang baon.